Sa lahat ng kanta na ginawa ko, sa lahat ng music videos, lahat talaga yun ay istorya ng buhay ko. May mga bagay kasi syempre na pwedeng hindi ko nakwento. And yun yung paraan ko na mag-express, magkwento. Nag-start kasi lahat na hindi naman ako rapper eh. Hindi naman talaga ako nagsusulat ng kanta, wala. Nag-start lang siya sa, minessage ko si Makagago, nagsabi ko sa kanya, friend ko na gusto ko maranasan mag-music video. Kaso pangit yung boses ko, so paano ba? Eh nung time na may kaaway ako, tara gawa tayo ng kanta, mang-away tayo, etc. about sa fake friend. And yun, sige, tara gawin natin. So lumabas yung FF. Ang tawag ata doon, diss rap. Hindi ko alam eh. O diss na music. Basta ganun. Wala naman ako alam sa pag-rap or kanta or mga hip-hop shit, ganyan. Nag-boom siya. Dahil syempre, nagpa-sexy ako doon ng konti. Then, katutuwa ako na nakikita ko yung sarili ko sa isang video sa ibang aspect naman, hindi ako nagpa-vlog. Then after that, sobrang ginanahan ako. Kasi matagal na ako nangungulit kay MG or kay Makagago ng music video na hindi ko alam kung ano yung content. Pero ang MPL ay isang kanta na malibog paglasing. So, actually, gano'n nangyari sa akin eh. Kaya din nabuntis ako. Gusto mo magpakawala eh, alam mo yun. Gano'n yung pakiramdam. At alam, marami nakaka-relate talaga dyan. Sumunod niyan is after kong manganak, ako ay naging mommy. So, doon lumabas si Eminem, masarap na mommy. Isang mommy na very insecure sa itsura niya, sa katawan niya. Kasi hindi na ganun eh, after mong manganak. At hindi na ganun yung tingin sa'yo ng partner mo after mo magka-baby. Pero dapat akong ilalabas na isa pa, pero hindi ko siya tinuloy. Kasi na-busy ako. Yun yung PTM. Hindi nyo malalaman kung ano yun, pero it's another story ng buhay ko. So, makikita nyo sa mga videos ko, ako talaga yung bida. Kasi this is my life, this is my story. Si kapatid, after everything na ginawa niya ng mga kanta at music video, lumapit siya sa akin. Sinabi niya sa akin na gusto niyang gumawa ng song. But this time, gusto niya maging party ako. Sabi nga niya, ate, kumakanta ka, pero ikaw yung walang song, ba't di mo ako samahan? Ako naman, syempre, supportive ako sa lahat ng gusto niyang gawin. Nag-join ako. Kahit nang una, kinakabahan ako, syempre. Kaya, boses ko yung maririnig nyo dun sa chorus ng SUS. Sinadya ko talaga to na November siya ilabas. Dahil yun yung pinaka-nakakatakot na pwedeng mangyari sa isang single mom. Ang hindi mapanindigan ng nakabuntis sa kanya. Kaya ang title nito ay SUS, short for sustento. Walang ganong kanta eh. Pakiramdam ko hindi siya napag-uusapan at gusto ko siyang pag-usapan dahil malaking bagay ang sustento sa isang nanay na hindi pinanindigan. Bakit ko ginawa yung SUS na kanta? Dahil nakaka-relate ang maraming Pinay na katulad ko. Actually, kahit hindi Pilipino, maraming babae sa buong mundo. Ang pagtapos ng lahat, magkasama tayo sa saya, magkasama tayo sa landian, sa bukakaan, sa sarap. Pero akala mo, makakasama mo rin sa hirap yung taong yun pag lubas na yung bata. Gusto ko lang i-correct na hindi ko to pinagdadaanan ngayon. Yes, pinagdaanan ko siya for 10 years na wala akong nakuwang sustento sa tatay ng anak ko, pero hinabol ko. Kaya talagang ginawa kong vlogger din yung tatay ng anak ko nung humingi siya ng tulong sa akin. Tulungan kita na magkaroon ng trabaho, sustentuhan mo yung anak mo kahit magkano, walang problema. Basta meron. Kasi tayong dalawa yung gumawa nito, di ba? So dapat tayong dalawa yung magkasangga sa mga responsibilidad na ginawa natin together. At hindi lahat ay nabibigyan ng ganung pagkakataon. Kaya ako maliit malaki, ang bata, real shit lang talaga. Kailangan lagi ng pera niyan. Dahil papasok yun sa school, gagatas, magda-diaper, at marami pang iba. Okay, pag-usapan natin yung lyrics. Grabe yun. Inabot kami ng umaga dahil gusto ko own words yung gamitin doon. Ba't kinailangan ko ng suporta sa pagbuo? Kasi nga hindi ako marunong magsulat na magra-rhyme. Kaya akong pumutak, kaya akong mag-live, pero paano ba yung matadeliver na tumutugma yung rhyming nung salita o ng mga letra? Hindi ko talaga alam eh. Kaya andun si Sol at saka si Fresh Breed noong time na yon, which is sobrang malaking tulong, sobrang helpful talaga sa akin. Kahit may part na parang nag-iinitan na kami ng ulo kasi hindi kami nagkakasundo-sundo. Eh gusto ko talaga ma-point out na ganito siya. Una, kinantot ng pangako. Totoo naman yun eh. Magkakaiba man tayo ng storya pero marami ang babaeng kinantot ng pangako ng jowa nila. Kaya ka nag-give in eh. Kasi pinangakuan ka na ikaw lang, mahal kita, walang iba, pangako yan. Hindi kita iiwan. Then, bigla kang nawala. Diba? Ganun yun eh. Maraming ganun at pinagdaanan ko yun. Hindi lang siya nawala eh. Pati yung pangako, asa na be. Anong nangyari boy? Sa ibang puki napunta. Gets yun naman. Ayun na, may iba ng jowa, di ba? Ang bilis, nangyari boy. Di ba? Nangyari. Hindi ko na malay na meron ng tumubo
Wala na tong atrasan pero hindi pwedeng sumuko. Okay, so magulo tong part na to pero yun talaga yung gusto ko i-point na syempre nabuntis ka biglaan, unplanned, hindi mo expected na ganun yung mangyayari. 'Di ba? Wala na tong atrasan hindi lang sa part ko pati sa partner ko dapat. Pero hindi ako pwedeng sumuko kasi ang daming problemang dumating. Doon mo kasi minsan malalaman kung gaano ba katibay talaga yung relasyon nyo. Pag meron ng tumubong ganun, pag meron ng bata, doon kayo nagkakasubukan ng pasensya, ng paano ba? Lalo na sa pera. Alam ko na alam mo bakit di ba halata. Siyam na buwan kong dinala, ba't kawang kamukha? Dami magdedeny lalaki dyan. Di ko anak yan, malandi ka. Pwedeng alam mo naman eh. Di ba halata? Di ba kamukha mo? Nakakainis pa doon. Every time na natitignan mo yung anak mo, maaalala mo yung itsura ng taong nanloko sa'yo, nang iwan sa'yo, ginago ka. Kamukha eh. Hindi mo madedenay. Same na nangyari sa akin kay Teronia. Puro trabaho at sakripisyo ang dala-dala. Wala man lang nangamusta kahit na sino pa. Sa dami ng kaibigan mo, maniwala ka. Pag wala kang pera o hingi ka ng tulong, walang mangangamusta sa'yo. Wala, disklasyado yan eh. Ginusto niya, malandi siya. Kaya puro trabaho talaga yung gagawin mo. Isa ka lang eh, single mom ka eh. Di ko to ginusto, pakiramdam palaging kapos. Responsibilidad mo, kailangan ko pang ilimos. Napagdaanan ko yan. For how many years, nagme-message talaga ako sa tatay ng anak ko. Then sinasabi niya, wait lang, magkakatrabaho na ako. Pero wala talaga akong tatanggap. Dahil siguro bata pa kami, wala rin talaga siya nagiging trabaho. Pero inililimos ko talaga. At nasasatan ako kasi habang sinusulat ko to bumabalik sa pinagdaanan ko dati na, bakit nakakabili ka ng motor? Ba't nakakabili ka ng jowa mo ng kung ano-ano? Tapos, nag-out of town kayo, so wala ka mo padala. Kailangan mo talaga siyang ilimos na hindi naman dapat. Masakit yun eh. Kasi kahit kayanin mo mag-isa dahil sa hirap ng buhay, may times talaga na kakain ka ng pride. Kahit iniwanan ka, kahit may iba na siya. Sa anak natin to eh. Diba? Yung part mo naman, kahit konti, kahit 2K lang. Kahit 1K lang, mapadala ka naman. Kaya hirap. Ang hirap. Sobrang hirap. Kaya anak, kumapit ka. Bubuhayin kang mag-isa. Kahit wala kang ama, bukay ng ina. Nakakapuki ng ina. Di ba? Ganun siya. And syempre, gusto ko talagang isigaw ang puki ng mga ina. Dahil di nyo alam ang pinagdaanan namin, Day. Yung halos mamatay-matay ka na sa sakit mga anak, mag-isa ka lang, puki ng ina. Nung narinig ko na yung kanta after ng recording, oh my God, grabe. Doon pa lang sa verse pa lang ni Tony, takte nang nangingilid na yung luha ko hanggang sa nung yung chorus na kasi sobrang nag-match yung, narinig ko na syempre yung chorus ko, pero hindi ko alam yung verse niya, hindi ko narinig yung lines na bibitawan niya. Sobra siyang sumakto sa lahat ng binitawan niya. Grabe, parang sobrang sakto lang talaga ng lahat. Napaka-perfect nung inispit niya na rap dun sa chorus. Para sa pera, nagkaputa-puta, dobleng pamantayan na nakakauta. Totoo yun. Pinagdaanan ko yun. Hindi naman ibig sabihin na nagputa ka. Talagang literal na puta ka. Pero tangin na naging alipin ka talaga ng salapi. At yung dobleng pamantayan, yung nakakauta kasi doon yung pakiramdam na pag lalaki, okay lang. Pag babae, hala, nung klase yun. Bakit ganun? Ang daming differences na pwede mong sabihin sa isang babae na anong klase kang tao. Pero sa isang lalaki, walang masyado nangyayang. Okay lang, wala. Ganyan talaga eh. Mga lalaki, ganyan eh. Nakakauta, sobrang nakakauta. Wala eh, siya kasi nagdala eh. Nanay nagdala eh. Siya yung nagbuntis, siya yung naghirap. Kaya talagang mas mahal ni anak niya kaysa sa tatay. Di ba, nakakauta, nakakaputang ina, ganun na. Feeling dalaga pag gusto magpahinga, pero lalaki nagawal ay ayos lang sa kanila. Sige nga, makakita ka ng nanay sa labas nagiinom. Ano ba yan? Nagiinom. Diba? Kahit gusto niya lang magpahinga, gusto niya lang huminga sa pagod. Pero ang bilis husgahan ng mga nanay ngayon sobra. Mapamatanda, mapabata, mapasarili mong kapwa ang babae. Dahil husgahan ka, basta babae ka, may mga bagay kang hindi pwedeng gawin na dapat lalaki pwede lang. Okay lang. Sobrang unfair. Alam ko may mga taong sexist and kung kayo yan, ganyan kayo, pero unfair. It's just so unfair. Nakakatang ina, bakit ganyan ang pagkukumpara isang mali pa lang na ilibil na masamang ina? Okay, lalaki, nagkaroon ng sariling pamilya, nagkaroon ng anak. Okay lang, that's understandable. Pero pag ang babae, meron kang anak, lalo na pag babae, at magpapasok ka ng bagong jowa sa buhay mo, ang dami sasabihin sa'yo. Lalo na pag nag-fail. Lalo na pag may tumayong tatay, tapos nawala. Ay, papalit-palit ng lalaki, hindi na nahiya sa anak niya. Mahirap eh, kasi wala namang kasigurado ng pag-ibig, ang relasyon. Di mo alam eh. Siyempre,
tumagal na kayo di ba? Gusto mo siyang ipasok sa buhay mo, which is package ako. Single mom ako, pag minahal mo ako, may anak ako. Nakakatangay na lang din talaga. Isang beses lang na may tanong sa'yo na hindi mo alam yung sagot. Isang beses lang na magkulang ka bilang nanay ng anak mo. Masamang tao ka na. Wala ka ng kwentang tao. Ganun siya katindi. Madami ang nahuhumaling sa ideya ng pamilya. Paano pa mag-aanak kung sawa na sa sistema? Siyempre, sistema, paulit-ulit Laging paglalaki, medyo acceptable. Sabihin na lang walang kwenta, wala namang gagawin yan Pero pag babae, sabihin mo na walang kwenta, gagawin niya lahat. Huwag niyo lang sabihin yan sa amin. Alam niyo ba guys, na tumaas na ang percent ng mga babae sa Pilipinas na ayaw nang mag-anak. Tumaas po siya at nakakagulat kasi isa tayo sa mga pinakamabilis dumami na populasyon sa mundo. Paano nga naman, di ba? Nakakasawa Paulit-ulit Yung pagkahumaling mo na gusto mong magkapamilya, ang punto ko dito is parang bilang babae nagsasalita ako na hindi totoong ayaw namin mag-anak. Gusto namin magkapamilya, pero ayaw na namin mag-anak dahil masisira yung pamilya Nakakatakot pumili. Siya ba yung para sa akin? Tamang tao ba siya? Siya ba yung lalaking hahawakan yung kamay ko pag nanganak ako, tumanda ako, pumangit ako, lolokohin ba ako neto? Walang kasiguraduhan Kaya maraming babae ngayon na ayoko muna mag-anak. Parang ako. Dalang-dala kay Teronya, isa lang. Ang dami nagdaan sa akin na naging partners ko, na nag-fail. Kasi sabi ko, buti hindi ako nagpabuntis dito. Kasi paulit-ulit lang. Para maglalakad ako sa labas, sasabihin sa akin, ay, 3 anak niyan, iba-iba tatay. Di ba? Ang hirap. Sakto yun dahil leksyon ang dala-dala, kaya pinili ang karera. Huwag kang magtaka kung ba't babae na ang alpha. Nakakadala, na nakakapikon, kaya mas gusto mo na lang talagang isipin yung career mo, yung trabaho mo. Kaya huwag kayong magtaka kung bakit hindi na kayo basta-basta makakahanap ng babaeng old school kung tawagin nila na nasa bahay lang, willing mag-alaga lang ng anak. Dahil natatakot silang malosyang at iwanan. Natatakot silang ipagpalit sa mas bata, sa mas maganda, mas sexy. At least kasi pag sa pera, pag sa trabaho, kahit anong mangyari, pag pinili mo yun, lagi kayo may kakainin, meron kang bahay na matitirhan, meron kang masasandalan, which is needs natin yun. Kailangan ng pera Kailangan natin yun sa buhay natin sa araw-araw. Gusto ko lang maging real shit. Sino bang may hindi kailangan ng pera? Kaya naniniwala ko, ang mga babae ngayon ay ang mga makabagong alpha dahil mas strong sila at mas kaya nilang maging madaming klaseng tao. Trabaho, nanay, anak sila, kapamilya sila, nagiging tatay din sila, nagiging lolo't lola lahat. Kaya nilang sakupin lahat yun ng isang taong yun. At ang tawag dun ay nanay or mommy. Kaya ako ang dami nagkikesyon sa akin. Bakit ko pinili si Vince? Bakit ko ina-under si Vince? Kasi isa akong alpha. At hindi na ako papayag na magpapasakop ako sa isang relasyon na walang kasiguraduhan. Pinagdaanan ko to at pwedeng hanggang sa huli, hindi maialis sa akin. Hanggang sa mamatay ako na ganito na ako. Kasi ito yung pinagdaanan ko. Ito yung bumubuo kung sino ako. As female alpha sa buhay ko. Kaya mong punan kahit ano pa man ang kulang. Pakatandaan, nanay ka, hindi ka basta nanay lang. Actually, first time ko talaga magre-record. Yung recording talaga na gagawin talaga siyang original na kanta ni kapatid. So, kinabahan ako, mixed emotions kasi nung nabasa ko yung chorus, tagos tagos sa experience namin dalawang magkapatid racing Tyronia. Nung napakinggan ko yung kanta, sa totoo lang, umiiyak ako. Umiiyak talaga ako kasi damang-dama ko siya kahit ang labo pa, ang garalgal pa nung pagkaka-record namin. Kasi buhay ko to At kinukwento ko siya. Naiyak ako kasi bumalik lahat ng alaala sa akin, ng pinagdaanan ko, lahat ng hirap. Sa music video, una ko naisip ay yung nanganganak ako. Gusto ko yun. Kasi, syempre, lahat naman ng nanay nanganak, di ba? At sobrang thankful ko kay Doc Yapi na pinayagan niya ako mag-shoot sa The Icon Clinic para sa shoot na to. Doc Yapi? Doc Yapi! How are you? Si Doc Yapi guys. So, Doc, kahit anong gawin namin dito ngayon? Oo. Okay. Zoom pakinggan. Pero parang hindi ko sure kung maaano mo siya. Pili ko mas ma-appreciate mo siya pag may music video na. Pakinggan, ano mo kasi kayo ng boses to, kakilala mo, yung chorus. Sino ba?
Buhay na ina. Ayos lang sa kanila, nakakatangina. Bakit ganyan ang pagkukumpara? Isang wali pa lang na ilibet na masamang ina. Sa lahat ng kanta mo ito naman. Talaga, yun kasi may sense talaga. Sana lahat may kasense, no? Sana kasi lahat ganun, no? Yung mga 10 ganyan. Baka kayanin. Kaya yan, tangin, nakagawa ka na nga isa eh. Solomon Starks. Lamigin din ako eh. Kailangan namin ng pardible kasi hahawakan ko ito ng Ay, buntis ka na. Oo, baka makita kasi yung tiyan ko. Kaya pala tayo nangangatog sa surgery, no? Pag-isip Oo. ko. Yan! Paning-paning mo. Okay lang po. Ay, adjust na po, mami. Tangin na, kailangan siya dito. Mahirapan na naman sila mag-edit, di ko pa kabisado yung linya ko. Mali-mali na naman yung buka ng bibig ko. Grabe, Jowa, ang ganda nito. Pukin na ina-excite to. Edit na to bukas? Di ba nga tapos yung ano? Tapos ito, ano mo na lang yan. Movie ko na nga lang. Oo, mas maganda nga. Parang ganyan. Bulo na bulo na. Yung kakantahin na pala natin. Ikaw Hindi ako yun, ate ko yun. Hindi ganyan boses ko, kaya ako nag-arap ang pangit. Ano nangyari mo sa ibang buti na kita? Nalaman ko di na dapat nakakaw ka. Puro na ba ako sakripisyo at daladala? Ano at kinatot ng pangako, bigla kang nawala. Ano nangyari mo sa ibang buki napunta? Hindi ko namalayan. Hindi ko namalayan na meron ng tumubo. Wala na itong atrasan. Wala na itong atasan pero di pwedeng sumuko. Kinatot ng pangako, bigla kang nawala. Ano nangyari mo sa ibang buki napunta? Hindi ko namalayan na meron ng tumubo. Wala na itong atasan pero di pwedeng sumuko. Kukunan din ba natin na dugo-dugo? Top shot. Mamaya. Actually, Actually, ano eh. o doon sa nagkakaroon. Apo. May gusto kong part na parang ganyan. Pero habang naglalakad po yung dinudugo. Tapos mamaya, meron ding dinudugo din dito. Na nag-perform na. Yes po. Yambe, yambe! May tape po tayo dyan na white. Tape na white. Yung... Oh, meron sa taas po doon. Pang peke lang natin dito. Due date mo Date ko na mamaya. Alam mo, dito makakatotohanan. Schedule for Kasi kung ako ang mga anak, hindi talaga ganito itsura ko, be. Manas, walang kahit ano, kahit lip tint, wala. Baka kumapit eh. 3, okay na. 3, 2, 1, play. Basura. Nagagaral yung boses ko pag galing ako sa iyak. Yeah. Oo. Kinalata ko! Kinalata! Natawa ako sa isip-isip ko kaya uminap na pahinto ako yung pangalawa. Kinalata ako! Grabe talaga si Chiki ng Batang Quiapo. Pino-artista kami, sis. Tama. Siyempre naaalala ko kung ba't ko siya sinulat. Ito lang yung pasyenteng dinudugo na naglalakad pa rin na maayos. Hindi mo nga, one take lang. Umiyakan. Hindi naiyak ako kasi naalala ko yung nagdaanan ko.
Kasi story life ko yun eh. Sabi nyo natista ko daw sila. Tangin, hindi ko nga kaya. Kaya ko umiyak talaga eh. Isisilang po natin ulit si Dodong. Sige, magalit ka kay Mami. Paano hindi ka duduguin? Ganito kalaki anak mo. Side na lang tayo. Pagkapanganak 4 months agad. Ay, sobra ka, bebe! Nakama ka nga. Ay, wait lang, wala lang ako dyan na ito. Oo nga pala. Wala lang ako. Di kambali! Tangin na lang. Kalimutan, tanggalin mo lang sa likod ko. Rolling go. Solomon Starks. Day, good day. Sorry, Papi, punasan mo agad. Nice Nalagyan team, ng nice team. lipstick. Nalagyan ng lipstick ang bebe, oo. Ay, natin mama. Then after, nag-decide ako na parang gusto ko ng Enchanted Kingdom, gusto ko ng parang Star City na nagre-representa na bilang isang tao, may ganong background para sa bata. Kasi nga nanay ka. At sobrang thankful ako kay Mayor Bullet Halushos na pinayagan nila ako na mag-shoot sa Fantasyland. Kaya lumipad kami papuntang Dipolog. Sobrang salamat po. Baby ko po si Tyrone. Tsaka pamangkin ko. Kasi ay, oh bless ka ba? Ito ba yung beso? Ay, bless na. How old is she? Ito po. Ay, family ko po ay si jowa ko po, si Vince, si Papi. Nag-show na po kami before dito ni Papi. Ah, talaga? Yes po. Si father niyo po ang nag-invite po sa amin. When po? Ay, pinsan ko po, and daddy niya, tsaka mga anak ko po. Tapos glam team ko po yan, editor ko. Hello po. Ay, hello po. Barkada ni Doc Yapi. Ay, hello po. Tony Fowler po. Hello po. Ay, family ko po. Nag-shoot kami ngayon dito. Let me know what else kung you guys need. Or, Opo, opo. Parang sinabi doon, you're looking for meron sa horror house nun eh. Yes, may parang presinto po. Tsaka cemetery. Oo. Ano talaga yun? Oo. Siguro mga 11 rooms yun. So hindi kayo nag-horror house before? Maganda ngayon, mas maganda ngayon. May mga hologram, may mga ano. Yes po. So the kids will like it. Kaya nga po eh. Maganda na maabutan nyo. Para makita nyo yung parade. Pero it's may gonna be... parade po. May parade, sana sobrang ganda. Worth na notice. Opo. Sana mapanood nyo muna. Sige, baka ma-late na kayo. Sige po. Sige. Thank you Nice very meeting you guys. much. If you guys need anything, let me know lang. Si Marcia lang. Aba si Miss Marta na po. Sobrang thank you po. Thank you po. Okay, say bye-bye na. Bye-bye. Bye-bye. Yay! Yay. Enjoy guys. Thank you po. Thank you. Bye. Nagstay kami sa Dakak and yung Fantasyland ay nasa Dapitan. Magkalapit naman sila. Kaya nga sobrang smooth kahit sobrang nahirapan kami dahil marami kaming shoot, maraming eksena, pero sobrang inalagaan kami. Sobrang grateful ko lang talaga na ma-execute ko to.
Kaya dinala ko yung buong team ko sa Mindanao. Siyempre kasama ang Toro family na hindi ko to magagawa kung wala sila. Eh, ba't ko sinama si Tyrone at saka si Ika? Siyempre, fantasy land yun, be. Di ba? Ang dami nilang rides doon, ang dami nilang kung ano-ano. Kaya sabi ni Papi, sama ko na rin si Happy. Kasi napakaganda doon eh. Promise ko makakapunta lang kayo. Napakaganda niya sa personal. Napakaganda ng venue. At alam ko, gustong-gusto nila Tyrone niyang ma-experience yun. Hindi din siya ganun ka-crowded that time. Walang masyadong tao. Saktong-sakto talaga. Mabali meet, try natin. Pag kasi nakakapit kasi sa Zelda na gano'n, walang masyadong ilaw. So, ang gawin natin, Alas ako. kuha tayo ng dalawang shot. Ay, nakakatakot tignan. Masayap na lang po ba na tayo? Saan ako dito? Anong blocking namin dito? Lang meet eh. So, dito po ako sa... Pwede ka rin naman mababante-abante. Kailangan may nakababa po sa Baba ka dito. baba po kayo. Sa sahig na lang. Acting lang. Oo, ganito lang to. Standby lang po. Eh, para pwede ka naman po yung series. Saan yung pag-una? Tight shot yan niya, tight shot. Sa kanan. Mga zombies, ganap tayo. Mga multo, ganap-ganap. Kaya kukunan yan, kaya kukunan. Thank you so po. much po. Maraming Thank you. salamat po. Thank you po. O, palayain niyo na yan. Alayain niyo na ako. Palayain niyo na yan. Sa horror house ako nag-shoot ng parang kulungan. So, sakto yun. Kaya ako yung ginawa dahil, alam niyo naman, may kaso akong kinaharap. So, part din siya ng buhay ko. Habang nasa presinto kami, may eksena doon na sinama ko si Papi at si Paye na sila yung mga gwardya na humahatak sa akin. Bakit kaya sila? Dahil sila ba yung Toro family? Hindi. Kasi gusto ko babae lang talaga yung makikita sa music video ko. Gusto ko mali, tama siya, ano man, babae ang in charge. Di ko lang magets bakit isang piraso lang yung kilay nila, isang linya lang. Ganun sila, be. Pero grabe, effort, in fairness talaga. Then, to represent postpartum, inuoy ko man siya, pero parang depression di ba? Parang nakaka-stress. So, totoo lang. In other words, sa Tagalog, nakakabaliw. At doon ko sinut sa Snow World yung nakapang ganun ako. Hindi ko alam kung anong tawag doon eh. Nakakabaliw mag-isip. Wag kong jacket kayo malamig sa... Malamig, sobra. Ang hirap puminga, no? Malamig ka, no? Okay, doon tayo sa Solin. Grabe tong MV na to. Ah, nibis. Tingnan mo, mainit pa hawak. Pati yung mukha ko. Kung nanay ka na maintindihan mo ako, hindi ko na kailangan i-elaborate kung paano bang mabaliw bilang isang nanay na ikaw ang lahat. Hindi kasi lahat kakayanin mo pero kinakaya mo. At nakakabaliw yun sa part ng isang nanay na nagdadaan din sa postpartum depression at mag-isa lang. At hinuhusgahan pa ng mga kamag-anak na wala nang maiaambag sa pamilya kahit sana nagpalaglag na lang. Alam kong maraming makaka-relate dito sa mga magkakapatid, magkakapamilya na nagtutulungan para mag-raise ng bata or
maging breadwinner or maging sandigan ng kapamilya mo, iba yung pakiramdam, talagang tagos talaga. Gusto ko sanang isunod yung roller coaster. Grabe, takot ako noon, sobra. Kasi ayoko na talaga ng ganun, kaso nga lang, gusto nilang ipilit. Pero doon kami nagka-aberya, nagka-problema kami dahil hindi gumagana yung camera 360 namin. Gusto nila solo ako, naiikot ng ganun. Roller coaster na pala Roller coaster pala. Yan na rin suot mo? Oo. Pero isa lang naman po yan, no? Isang look lang po. Asa na sila? Asa na roller coaster na dito? Akala ko mababa lang. Asan kayo? Tangina, ang taas, tol! Ang taas, tangina! Sobrang inakabahan na ako kasi takot na ako sa mga ganyang rides eh. Para sa music video. Kaya mo nga yan yung pag-wari, gumanyan ka. Wala, sir? Wala pong magkatamaan yan, sir. Wala po. Pakita mo ka lang ulit. Nakakat siya, tapos corrupted. Corrupted talaga. Ganito po nangyayari. Ito po yung last take, pie corrupted. Pero nung nag-long take tayo dito, di pa po okay naman po siya. Siguro nga po dahil din po sa vibration na yun. Opo. Last one, okay na, Kina! Okay na? Kinangina, tama na! Okay na, kuya. Okay na, kuya. Doon talaga kami natagalan ng sobra. So, hindi na siya natuloy. Inantay talaga namin na matapos na muna yung ganap sa Fantasyland. Inantay ko ng closing siya. At pinush ko na gusto ko mag-shoot dun sa Candy na parang sasakyan na umaandar. Nagulat nga ako kasi akala ko di-remote siya. Yun pala, may sasakyan talaga siya sa loob. At alam mo niyo ba na isang peraso na nasa 2 million pesos agad? Grabe. And yun, doon ko pinush yung dahil may nakakabaliw. Alam niyo ba na ang roller skates or roller blades na hobby ay nakakatulong pala sa mental health at na-experience ko yun. So, yung kalayaan mo, feel mo yung hangin. Kaya pinush ko talaga na merong ganong eksena. Tsaka ang cute niya, yung candy-candy. Napakaganda. Pwede ka mo background dyan, no? 5, 6, 7, pasok! Hawak ako nito. Tutumba ako kay Paya eh. Sige, sige. 5, 6, 7, first! Para sa pera nagkaputa-puta. Doble mamatayan na nakakamuta. Pilit talaga pag gustong magpahinga. Pero lalaki naman ay ayos lang sa kanila. Nakakatakina, bakit ganyan ang pag-uumpa?
na talaga May ano eh. nakasalokong camera sa Ano talaga? Hindi ko alam paano sa gilid habang sa tayo. Tukam na lang. Isang Oo. naka... Ay! Konting bilis po ng kanta. Oo, kasi parang umagal yung kanta. Balik tayo doon, sir. Nakakatakot yun, umakyat pa ako, tapos nagarap akong gano'n. Alam mo, itsura ko nakaganon ako kasi naisip ko, tangay na baka malaglag ako dito. Alam mo yun? At ako talaga ako, promise. 5, 6, 7, abante! Para sa pera nagkaputa-puta, doble pamatayan na nakakaunta. Feeling talaga pag gusto magpahinga, pero lalaki na daw, ayos lang sa kanila, nakakatak na, bakit ganyan ang pag-umumpara? Then, the next day, na nag-shoot ulit kami. Grabe, di ba? Akala nyo yung MV, ganun-ganun lang. Ang daming araw yan, be. Iba pa yung pag-travel namin na pag-prepare. Iba pa yung mga shoot days. So, ito na. Third day na namin sa Dakak, pero second day ng shoot namin. Gumagana na daw yung camera 360. Tangina. Ayun. Nilaban na namin. So, umikot ako. Ikot ako. Pagkarating ko, nahilo agad ako. Grabe. Gumagana. Ikaw, kininabahan. Tangina tuloy ba? Oh my God. Ano yun? Yung Mag-set up lang kami 360? noon, 360 gumagana na siya. Sigurado ka? Magana na. Magka-test Hindi shot gumana kayo? yan. Test shot muna. Test shot muna. Sige, tara. Live mo na. Putang ina, akala ko lusot na ako. Relax lang, di pa. Nakakatawa si Mami. Go, Mami. Sure na yan? Sure na. Open ko muna ito para masakto po yan. Pwede po open. Open muna. Ito siya ha. Nakabahan ako. Bakit? Kagabi buo yung love ko, ngayon binubuo ko na naman. Lalagyan na lang ilaw, bali kulang. Huwag sobra. Ayan pala. All good. Tangina! All good. May-record naman niya? May record naman. Namamawis na ako Para agad-agad. hindi ka manginig sa mama ka. Hindi. Mamamatay ako. Busog muna sa ano, paikot. Apart. Shot daw si Kuya. Naglalaglag lang siya sa preview. Naka 60 frames po kasi. Hindi kaya ng cellphone ko. Tangina, ganda yung tsura ko. Ah! Ayun. Safe. Talagyan pa na effects yan. May isa pa sa... Sigawan mo lang, mami. Sigawan. Hindi yung ano yung salita po. Yung sa... Di ko sure! Okay lang basta try mo lang. Okay naman pala siya, hindi pala nakakatakot, pero nakakatuwa. So gumaganon-ganon ako. Ang problema ko, na-feel ko na yung buko hindi bumaliktad. Yung pag-ikot ko ng ganon, hindi, gusto ko kasi parang, nakagan siya. Hindi siya gumanon dahil lang siya sa likod ko siya. Kaya sabi ko, isa pa, try ulit natin to. Parang hindi talaga to aangatin. Sa likod na mismo ng upuan. Mamigat, awan na right daw. Hindi ko na siya aangat kasi naka... Record ako! Okay, sige, go. Wait lang. Plastic kayo na susuka ako. Ayan lang. May plastic kayo dyan. Well, sumuka dyan ha? Kaso,
may tissue doon ako. Okay na yan, thank you. Diyan, sa may lagay ng bag. Kasi dito ako pinakamahal. Aha. Nakakasuka? And successful ako. Nagawa ko siya mag-isa, nang may ilaw lang, na nakakahilo dahil may ilaw sa harap mo para makita yung expression mo. At challenging yun para sa akin. Gusto ko talaga yun gawin para sa music video ko. Gusto ko tayo important again dahil kwento ko. Natuwa kasi ako dun sa pa-fire nila. Alam mo yung gagawa ka ng music video pero hindi mo alam kung anong makikita mo dun. Kaya pinuntahan ko, in-experience ko din. Nung nakita ko yung performance nila na may fire, my God, naramdaman ko talaga na ito yung galit. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, boom! Ikaw, kung pakiramdaman mo sarili mo, kung kakayanin mo. Ayan, sabi ko. Itaas lang din talaga. Kasi parang sinisafe masyado. Parang, ay, parang inartista. Alam mo yun? Parang, ay, nasa babasa. Kasi yung apoy nasa taas. Kahit sinasabi nila sa akin na, Mami Oni, sa baba ka na lang kaya para hindi ka tamaan ng apoy or hindi ka mainitan. Binasapan nila yung buko noon. Ay, sabi ko, hindi. Gusto ko malapit ako sa apoy. Gusto ko maramdaman yung gigil. Alam mo yun? On cue, Reg. Sige lang, nagpapakondisyon pa apoy. Ready tayo kuya? Sige, ready. Recording! Rolling! Rolling! 5, 4, 3, 2, 1, and 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, and 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Cut! Utang inang ganyan! Sobrang ganda ng kinalabasan niya at nakakatuwang ma-experience yun. Yung damit ko, talagang dinala ko lang yun. Kasi alam ko na may mga princess doon at baka kulangin sa oras. Kaya nilaban ko na. Bala na. Talagang sinadya ko na may konting part na nandun si Tyronia. Kasi siya ang dahilan ng lahat ng paghihirap at saya ko sa buhay. Kung bakit ako nagbago, kung bakit ako naging masipag, kung bakit ako nagkaroon ng pangarap. Kasi parang patapon na yung buhay ko dati. Siya lahat yun. Yung kanta ko ay pinagdaanan ko at naging ako kung sino ako dahil sa kanya. Lahat yun hugot ko sa kanya. Tyronia, ikaw na anak. Ikaw na. Pamunas. Tyronia, ikaw na anak. Come on. Basta gaganon-ganon ka lang. Hindi po kailangan na score yun. Hindi naman siya ano. Eh, basta ganon-ganon ka lang. Bagalan mo lang. Ganon-ganon ka lang po. Hindi po kailangan ng super ko ano yung pinorya ni Mami Kat, okay? Anak, gaganon ka lang. Pag pagbukas lang, gaganon ka lang, oh. Oh, yun na muna. Ganon mo tayo. Center tayo. Direct. Spotlight lang sa kanya. Yun lang po, Opo, anak! Yun na muna! Tapos mamaya, magkaroon tayo ng mga ano. Baka kasi may isinit natin yung kamay lang muna. Sige. Yung tuto lang muna, yung mga ganon mamaya. Camera recording! Pa-close po muna. In 3, 2, 1, open! And go! And cut. Sige, pa-close na lang po. Mami, ano po? Pwede na po ba yung Okay na po. Game, standby tayo, Neo. 3, 2, 1, go! Open slowly. Damihan nyo na iba't ibang klase ng movement ng ballet. Kamay lang, papi. Kamay lang. Puro taas lang. Okay, standby. And 3, 2, 1, go! Ikot, and baba, and cut. Okay. Okay na. Camera recording. Rolling. 3, 2, 1, go! Dahan-dahan. And open. Okay na kayo. Iba talaga. Kaya nung inimosyon ko, nilagay ko yung sarili ko talaga dun sa sitwasyon. Galit ako na malungkot na pagod. Binalikan ko yung mga araw na nakikita kong nahihirapan si Tony. Binalikan ko yung mga araw na nahihirapan ako. Binalikan ko yung mga araw na, alam mo yung punong-puno ng hope, nangingibabaw yung pagmamahal, at saka yung
titignan mo lahat ng pangit na nangyari, pero kapag nakita mo si Tyronia, parang nawawala lahat ng pagod mo tsaka pag-aalala. Mas lalo kang nagiging matapang na magpatuloy sa buhay. Standby tayo! Camera recording! Game in 3, 2, 1, bow! Mali yung bow mo, anak. Kailangan ganun. May one more ulit tayo. Standby, Tyronia, in 3, 2, 1, bow! Open, open! Mali. Open! 3, 2, 1, go! Step and bow. Step. Uy! Baba! Baba lang! Kamay lang. Close and open. Close and open. Tsaka wag dito, sa gilid, sa gilid, sa gilid. Kailangan open. Lagpas sa tutu, lagpas sa tutu. Bam! Camera recording. 3, 2, 1, bow. Step side. Step side. Perfect. And cut. Good take. Good take. Napaka-cute niya kasi parang nagganon-ganon na yung gagawin niya. Tapos nagkakamali siya, Mami, paano ba yung ganito? Sobrang cute ni Tyronia, pero napaproud ako na makita ko siya nakapang-ballet. Parang nagpe-perform sa stage. Sobrang cute niya talaga. Basta natutuwa ako sa ganon. And last but not the least, na ipinush nila. Sabi nila, bukas na lang, pag may martial na. O kaya, wag na lang. Madami nagsasabi sa akin na wag. Ayun sa sementeryo. November 1 ko ito inilabas kasi it also represents yung pagkamatay ng mga pangako na yun. Kaya gusto ko talaga may scene ako sa sementeryo. And sobrang tahimik lang kami. Pagkarating namin doon, huwag tayo maingay. Hindi kami makulit. Sa totoo lang, yung pakiramdam kasi hindi din para respeto sa mga namamahinga na. Nakakatakot din talaga. Pagpasok pa lang ng coaster namin, sobrang kinabahan na talaga ako. Tumaas agad yung balahibo namin, kaya nag-pray kami. Spirit name, Lord, ito na po yung last namin ng take para sa shoot na to. Maraming salamat at binigyan niyo po kami ng opportunity na makwento, hindi lang kwento ko, kundi ang kwento ng bawat single mom sa buong mundo. Lord, last shoot na po namin to. Sana po hindi kami makasagabal, makaistorbo, o kung ano man sa mga tao na hihimlay na. Tulungan niyo po kami at gabayan niyo po kami na sana ay maging mapayapa po ang last na shoot namin dito sa lugar kung saan niyo po kami dinala para magkaroon ng pagkakataon na may shoot ng maganda. Lord, gabayan niyo po kami. Sana po makapagtrabaho kami maayos, maging safe ang lahat. Gabayan niyo po kami, Lord. Maraming salamat po. Sana ang maraming sana po wala kaming maistorbo at sana maintindihan nila. At gusto namin ipaalam na nire-respeto po namin sila at salamat dahil kami ay magsushoot sa lugar kung saan sila namamahinga. Para mas okay ito. Dito na ako magpuprotek. Sa mismong gitna. Dito na ako? Dito na pa. Saan? O dapat sa gitna dapat. Para hindi na gumalaw masyado. Pwede naman, doon na. Asan ba? Mag-iilaw naman na doon eh. Saan ba? Lakad tayo. Doon dito. Ay, dun pa po. Dun na tayo. Kasi para makapag gumalaw ako malaglag. Camera ni Kuya Jones. Kanino camera to? Dali na din na. Sige, mamaya na yan. Mamaya na yung tubig na yan. Ayan, halo. Tapos pagkatapos na mag-shoot, buhusan ka na isang buong tubig. Oo. Pero wag buhos sa puro buhos. Kailangan Kuskus din. Kahit umiit fully covered. Oo. Para may maganda pa rin. Kailangan fully cover. Ayaw, eto lang yun. Cover. Kailangan fully cover. Pwede mo palagyan pa ng water. Sige, ma'am. Ayan, that ganyan siya. Ayan, tapos lagyan pa natin naman. Kanina pa ako nagpapabilis. Baka naman tong nasa paligid lang, sis. Sana talaga, lupa lang. Camera recording. 3, 2, 1, bago lang yan. Wide yan? Yes, pwede. Cut. Cut. Nakatayo ka lang naman. Kukuha rin kami ng tight. Tight muna. Tight muna. Bukan. Tapos pwede ka po tumingin-tingin sa paligid. One rolling. Kada lang po. Paas pa ko na isa. Wait lang po, Mi. Sige, lo. Umusok yung usok. Sulitin natin kayo, lakad mo yung usok. Sige. Dali out niyo, dali out. Yan, pasok. Okay. 1, 2, 3. Rolling.
Post lang po niya. Sa terming, ulitin natin yung lakad na ano, may usok. Ready? In 3, 2, 1. Camera po, Mi. Ayan lang po. In 3, 2, 1, and cut. Shadow. Shadow, ah. Ilaw ah. 1, 2, 3, rolling. Kapit ka pa, Mike. Kunin niyo yung usok sa side niyo. Ayun, Dito baga ako. Mike, kapit ka pa, Mike. Exposure mo. Binigyan mo na ng ganap-ganap dyan sa kamay-kamay, bayad-bayad sa katawan ng ano, kamay. Lagyan mo na ng emotion. Okay na yung tight, wide tayo na ganyan. Wide lang po, Omi. Tubig. Angat mo na kap sa katawan ah. Habol Mike, habol. Habol ka lang. Ilaw. Sa gilid, sa gilid. Op. Okay na yan. Ano? Cut. Magsama ako din. Kunin lang natin. Nakalak ba to? Sakto naiihi ako, sasabay ko. Sasabay ko naiihi Sa ko pool! na. Oo, may naiihi talaga ako. Ayan, nakamiihi na ako. May lighter ba kayo dyan? Pausok na tayo dito ng... Pausok na. Kapausok para... Ano yun? Ano natin siya? Wala. Ano ba kaya ang galing? Ano dito? Kasi lang. Kaya buhos din kami sa loob. Piling ko for the buhos nyo na, kasi meron pang isang malaking galon. Sige lang, buhos nyo lang ni. Kapapandi lang ako sa Buwati ko si Happy. So ngayon magpapa-install muna tayo kasi kailangan yung bago. Ganda sa cemetery. Kailangan pausukan lahat ng tao. Ayan, nausukan na pa ganyan. Okay na yan. Pwede na po. Sige. Kasi Happy. Ano ko na to? Yung kulay gray. O sige, ako na pasok ako sa gilid. Dahil lang kami. Balo mo ikala yung ilaw. Happy. Okay, mami ka ta. Ay, pasok na po. Pasok na po, diretso na po. Pasok na po. Diretso na po. Hindi po lalabas. Bye. Bye. Tubig, iwan na natin. Hindi ako sumali sa music video kasi unang-una mapapagod ako. Ayoko naman ipakita sa kanila, sa director na, sana na, hinihingal ako. Ayoko maganon. Sabi ko, merong mga ibang pagkakataon pa yan, sigurado kapag medyo okay na ako. Tapos ayoko rin makapagkabugan sa mga, alam mo na, makeup. Kasi pinapahinga ko talaga yung skin ko, guys. At saka hindi pa ako ready. And aminin ko sa inyo kasi pag nakita niya, guys, ano kasi yung ngipin ko, natapyas. Kaya, yun lang. Again, sobrang thankful ako sa staff, sa lahat ng tao sa Fantasyland. Ilang days kami nag-shoot doon, 2 araw lang, pero hindi kami pinabayaan. Inasikaso kami at nirespeto nila yung trabaho namin. Wala akong naramdaman na nakumupal sa amin doon. May times na mag-picture, magaganyan. Talagang yung prod ko, talagang sinabi nila at ng team ko na please, wala pong picture para hindi ma-spoil. Huwag po munang ganyan kasi baka hindi nila maintindihan tao makakapanood kung bakit kami nandun. Gusto ko ma-promote ng maayos yung lugar kung saan ako talaga nag-music video dahil hindi lahat susuporta sa'yo eh. Lalo na ngayon, Mami Oni, may kaso, diba? Bakit ka susuportahan ng isang mayor or ng isang lugar na yung mga bata ay nandun? Bakit? Kaya para sana walang misunderstandings, hindi kami nagpa-picture or nagpa-video. Yung iba doon pinagbigyan ko pero sabi ko, pwede po bang November 2 nyo na i-upload? Ganun siya. Kung makikita nyo po, sa lahat ng logo, sa dulo ng music video ko ng SUS, yan lahat ang nagtiwala, nagbigay ng suporta sa akin. Napakadami ninyo, mga brands at mga negosyo, mga negosyante, nagtiwala sa akin na magbigay tulong sa music video ko dahil sasabihin ko sa inyo, ayoko maging plastic, inaabot talaga ng milyon ang bawat music video ni Mami Oni. Kaya maraming salamat po sa suporta ninyo at sana natuwa po kayo sa outcome, sana natuwa po kayo sa message at sa pag-share ng story ko through my songs and my music video. Kita-kits lang tayo sa mga susunod kong kanta. It's a wrap! Yay!